Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Magandang araw mga kababayan. So ito ay magre-reactor dito sa nangyari kay Pangulong Marcos dito sa nung pumunta siya doon. So ito yung nadapnan President Bongbong Marcos sa Canada. So grabe. So napahiya talaga dito si PBBM dahil sa mga kapwa natin mga Pilipino na talagang hindi nila katanggap-tanggap ito si Mr. President Bongbong Marcos. Dahil dito, isa pang sa mga komentos natin ay sinasabi nila dito na tagapayong ito si Mr. President. Dahil nakita naman natin din sa larawan na mismo ang presidente ang may hawak ng payong. So sa mga idol, so ngayon lang ako nakakita or nakatagpo or nakapanood na presidente na siya mismo ang nagpapayong, di ba? So so ano bang dahilan? Dahil ito sa mga nangyayari sa bansa natin. Unang-una dyan ang corruption. Pangalawa, yung ginagawa nila na lahat ang nanindigan sa katotohanan ay pinapakulong. So ito panoorin natin. Lalo na dyan si Madam Claire, napahiya din si Madam Claire dyan sa Canada. So panoorin natin mga idol. Let's go. Tara na. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito So mapapansin niyo dyan mga kaibigan kung gaano kagalit ang mga taga-Canada dyan kasabay rin ng kilos protesta nila at event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Pakinggan niyo mabuti kung anong sinisigaw dyan ng mga tao. Ang ginigiit naman nakikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya. Pati din si pati din si mga kababayan. Pati din si Yusik Madam Claire Castro, no? Nagmakaawa siya din sa mga kapulisan sa Canada sinusundan siya bago siya nakasakay. Dahil kinuyog siya ng mga so ayan, pinarangan na sa mga Canada ng mga kapwa Canada natin mga Pilipino. yung mga nakikilos protesta May meron din mga ibang lahi din na mula dito sa nagrarami dyan. Vancouver, BC, Canada. Para malinaw. Okay. Sige tayo. 1, 2, 3. Sigaw ng taong bayan! Sigaw ng taong bayan! Marcos resign! 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 Ano si Marcos? Magnanakaw! Sino ang pinakamagaling at pinakamagrigas magnanakaw sa Pilipinas? Marcos! President! Marcos! 1, 2, Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Pakinggan niyo mabuti kung anong sinisigaw dyan ng mga tao. Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw! Pati din si pati din si mga kababayan. Pati din si Yusik Madam Claire Castro, no? Nagmakaawa siya dun sa mga kapulisan sa Canada bago siya nakasakay. Marcos resign! Marcos! Dahil kinuyog siya ng mga rallyista dyan sa Canada ng mga kapwa nating mga Pilipino. May meron din mga ibang lahi din na nagrarally din dyan. Pilipinig nyo na lahat ng mga at ang mga systematic mahirap sa bayan. Pagkanakaw! What you are? Because you're a liar! Sorry. Ma'am, you're a traitor! You are a traitor! Sinumbahan ako, sindagan ko kagwaka sa inyo. Pero kami, ang kwartasang Pilipino. Taluon ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwartasang lagbog. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, what a cry, baby! Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control
project to come right now. Pakinggan yung mabuti kung anong sinisigaw dyan ng mga tao. Pati din si pati din si mga kababayan. Pati din si Yusek Madam Claire Castro, no? Nagmakaawa siya dun sa mga kapulisan sa Canada bago siya nakasakay. Dahil kinuyog siya ng mga rallyista dyan sa Canada ng mga kapwa nating mga Pilipino. Meron din mga ibang lahi din na nagrarally dyan. Before I return home, I will meet with the Filipino community. I am glad to see and hear from our Canadian friends that the 1 million strong Filipinos in Canada are valued and respected for their contributions to the Canadian society, the economy, and government. They serve as the heart and soul of the strategic partnership between the Philippines and of Canada. Pakinggan yung mabuti kung anong sinisigaw dyan ng mga tao. The free trade agreement between Canada and the Philippines. What will it do? It will sell out our natural resources in the Philippines. Resources that will be used on Pati din si pati din si mga kababayan. Pati din si Yusek Madam Claire Castro, no? Nagmakaawa siya dun sa mga kapulisan sa Canada bago siya nakasakay. Dahil kinuyog siya ng mga rallyista dyan sa Canada ng mga kapwa nating mga Pilipino. Meron din mga ibang lahi din na nagrarally din dyan. And when they came to you, what did you do? You did nothing. Some of these migrant workers have to self-defense, and you did nothing to protect them. Shame on you, Marcos Jr., king of corruption. Shame on you, selling out the Philippines to Canada and the U.S. and Australia and Japan, signing these military agreements like the status of visiting forces that puts Canadian troops in the Philippines. These Canadian troops that cause violence in the Philippines, putting women and youth and foreigners at risk. Just in April, there was a massacre in the Philippines of 19 people. When Marcos Jr. found out about this massacre, what did he do? He congratulated Pakinggan yung mabuti kung anong sinisigaw dyan ng mga tao. Marcos Jr. is for the murder and the corruption in the Philippines. And we say today, shame on you, Marcos! Over 8,000 Filipinos leave the Philippines every day. Pati din si pati din si mga kababayan. Pati din si Yusek Madam Claire Castro, no? Nagmakaawa siya dun sa mga kapulisan sa Canada bago siya nakasakay. Dahil kinuyog siya ng mga rallyista dyan sa Canada ng mga kapwa nating mga Pilipino. Meron din mga ibang lahi din na nagrarally din dyan. You also be forced to flee Malacanang, just like your father was when he was flown to Hawaii because the People Power movement kicked him out. Shame on you! We will hold you accountable. The red man's that car